Lahat ng problema natin ay maglalaho kapag nagkaroon tayo ng problema sa ating health. Tama? Lahat, yung problema mo sa pera, problema mo sa mga kaibigan mo, problema mo sa mga relationships mo, sa family mo, sa siblings mo, sa tatay, nanay mo. All of these things will vanish if you start having problem with your health. Lahat po tayo ay bumabata. Lahat tayo ay tumatanda at hindi natin ito mapipigilan. Pero isa lamang ang ating patuloy na panalangin na magkaroon tayo ng same vigor and strength like Moses. Alam niyo po si Moses, hindi siya namatay dahil sa sakit, hindi siya namatay dahil sa aksidente o kung ano pa man, pero namatay siya kasi oras na, sabi ni Lord, uwi ka na. Masyado lang matagal yung buhay mo. 120. Diba? It's time to go home. Pero kung papansinin natin sa panahon ngayon, maaga. Masyadong maaga. And when God speaks of His Word, sa Luke, buksan natin yung Bible natin sa Luke chapter 9. Luke chapter 9, verse 23. We always think about the word of the Lord, about this verse is all about spiritual. Yes, it is. But it's also in a physical part. Now listen to this. Basahin natin. And He was saying to them all, if anyone who wishes to come after me must deny himself, take up his cross and follow me. Sabi mo sa katabi mo, follow Jesus. Follow Jesus. Yes. Follow me. For whoever who wishes to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake, he is the one who will save it. For what is a man profited if he gains the whole world and loses or forfeits himself? For whoever is ashamed of me and my words, the Son of Man will be ashamed of him when he comes in his glory and the glory of the Father and the holy angels. When the Lord says, if anyone who wishes to follow me, he must deny himself and follow me. We always think about these words that's all about spiritual. But when we actually dedicate our lives to the Lord, Lord, tinatanggap kita bilang aking Diyos at tagapagligtas. Ang ibig sabihin natin, itong buong ito ay para kay Jesus. We're talking about not in our spirit, but also the physical man. Because it's also written in the Bible that this body, come on, tap it. This body is the temple of the Holy Spirit. Templo ng banal na spirito. Kaya iingatan natin ang ating katawan. Amen. Hindi natin naabusuhin. Nakala natin bata tayo, okay lang. Sige, puyat kung puyat. Let's go. Kain ng kain. Let's go. Coke ng Coke. Sige, Coke. Kasi bata pa naman tayo. But you see, all of these abuses will come to an end. And later on, magsisisi tayo. Katulad ng question ko po kanina sa inyo, okay yung message natin kaninang umpisa. Lahat ng problema natin mawawala kapag nagkaroon na tayo ng problema sa ating kalusugan. Kababasa lang ni Pastor Jan kanina, bago mawala ang iyong mga ngipin, tayo magkasakit at humina, huwag mong kalimutan ang Panginoon. Pag sinabi natin kasi huwag natin kalimutan ang Panginoon, ang gawa ng Panginoon, ang kalooban ng Panginoon ay tayo ay maging malusog. Kung hindi natin napapansin, ang kadalasang ina-advertise sa sabihin na natin sa TV, sa cellphone, sa mga social media, it's all about different kinds of healthy stuff. Halimbawa, ito, isang example, no? Buto ng pakwan.
Papaya rather. Okay. Buto ng pakwan, kinakain pala talaga yan. Yung papaya, alam niyo po yung papaya, di ba yung itim-itim na, good for the health pala yun. Alam niyo ba? Okay. Laging madalas natin narinig, huwag niyo kain yung buto kasi tutubo yan. Yung mga bata, ako naman, nung bata ako, takot na takot ako sa buto. Pero, it's actually good. Kaya nga sabi ng Panginoon kay Adam, eat the seed. Because this will restore you. There are different things that God has given us naturally na ito dapat yung ating ini-intake. Pero ano na yung nakasanayan natin? Pag pagod na pagod tayo sa kakajogging. Okay, sabihin na natin tayo ay naglakad ng malayo. Ang iba sa atin, ang pag-quench ng thirst. Okay, pag-ibsan ng kanilang pagkauhaw ay Coke. Alam niyo ho bang sobrang sugar ay uuhawin ka ulit? Kapag nauhaw ka ulit, kulang yung sakto, hindi sakto. Coke sakto. Litro na lang. Ayan. Pag naubos mo na yung litro, kala mo, solve na. But no. This is actually dangerous for our health. So, my friends, kapag kumakain kami sa labas, tinatanong nila, Tol, ikaw anong drinks mo? Tubig lang, tubig. Ang cheap mo naman. Sabi, bilhin ka talaga juice o ano. Hindi, sabi ko tubig talaga pag kumakain. Gusto ko tubig. Hindi dahil wala akong pera, mas may pera ako sa inyo. Sabi ko sa kanila. Ayoko talaga, sabi ko. Siguro from time to time, pero hindi yung too much. Too much. Because God says, anyone who wishes to follow me, deny himself and follow me. This is not just only about your emotional or spiritual part of your life, but also comes with this physical body. Whatever intake na ilalagay natin sa ating katawan, it's actually going to benefit or destroy us. Kaya pag sinabi natin, susundan natin ang Panginoon, kalooban ng Panginoon, then we must discipline ourselves. Tapikin mo yung katabi mo, sabi mo, disiplina tayo. Disiplina. Okay. Disiplina. Pag sabi ni doktor, isang rice lang. Okay. No, isang rice lang. Kapag pinagbawal sa inyo, ano ho? Pwede naman yung patikim-tikim lang, pero wag naman yung lamon. Pastor, patikim lang. Tikim natin, gano'n eh. Gagamitin nilang pantikim yung sandok. Patikim lang. Isang order na yan eh. So yun po. Ano ba ang karugtong nito? Pastor, bakit ba natin pinag-uusapan ng health sa ngayon? Kasi gusto ng Panginoon, ang bawat isa sa atin ay tumagal para maitaguyod ang kanyang kaharian. Amen? Ang pagtataguyod ng kaharian ng Panginoon, hindi lamang sa espiritu. Yes, we're all born again. Tayo lahat ay tumanggap, tayo ay may panahon para magbasa ng Biblia, tayo may panahon para magpuri sa Panginoon. Pero dapat pinapapurihan din natin ang Panginoon sa ating physical na katawan. Lahat na nag-exercise, magsabi ng, liars go to hell. Pastor, exercise na yung pagpunta sa trabaho, nagbabike ako. Pwede yun. That's good. That's a good exercise. Yun, wala kang choice. Gusto mo makatipid ng pamasahe, talagang yan. Kaya actually po, minsan blessing din yung wala kang pamasahe, talagang wala kang choice, mag-exercise ka. It's a good thing din. That's why the Lord actually gives us what's due to us o yung kaya nating i-handle. Kaya kapag medyo alam na ng Panginoon na may disiplina ka na, bibigyan ka niya ng kotse. Bibigyan ka niya ng motor. Dahil alam niya, within the week, mag-exercise ka. Pero kapag wala kang disiplina, bibigyan ka niya ng bike. Diba? So yan, we must take care of ourselves because we will not be able to make our home
as a dwelling place of the presence of God. Remember, ito yung pinag-uusapan natin last week, na our home should be a filling station of God's power, energy, presence, glory, peace, prosperity, love, and all of this blessing of the Lord must dwell within the house. Kasi pag hindi mo ito makikita sa loob ng bahay mo, hahanapin mo yan sa ibang lugar. Which is, yung iba sa atin, hahanapin yung kaligayahan sa panandaliang kasayahan. Yung iba, para makalimutan ng problema, sige, inom. Pero pagkatapos ng inom, babalik yung problema. Yung iba sa atin, ito yung pag-inom kasi halata eh. Pero yung iba sa atin, yung legal na bawal. Okay, legal pero ikamamatay mo. Yung iba sa atin, kapag may sobrang problema, sige, kain. Stress eating, ika nga nila, no? Stress eating. Delikado po yun. Yung stress eating na yan. Walang manghuhuli sa'yo. Pero, walang manghuhuli sa'yo. Hindi katulad ng drugs, o kaya sabihin na natin yung pag-inom, walang manghuhuli sa'yo. Maliban sa yung doktor. Okay? Pero kapag oras mo na, wala na. Tandaan ho natin, kapag hindi natin makikita ang disiplina sa loob ng bahay, madidisiplina tayo saan? Sa eskwelahan. Pagkatapos sa eskwelahan, pag hindi ka madisiplina sa loob ng eskwelahan, saan ka madidisiplina? Sa daan. Sa kalye. Kapag hindi ka madisiplina sa kalye, saan? Sa preso. Kapag sa preso, hindi ka na madisiplina, oras na. Marahil iniisip natin, oo nga no. Kaya nga tayong mga magulang, dapat i-practice na natin yung disiplina sa loob ng bahay. Habang maliliit ang mga bata, magkaroon sila ng katatakutan. Ano ho? Ibig sabihin, takot sila sa palo, takot sila sa disiplina. Ano? Kasi kapag meron yan, hindi yan magiging suwail paglaki. Okay? Kapag napapalo sila, Pastor, kasi masyadong cute. Ang cute-cute, parang paluin. Cute yan ngayon. Pero pag lumaki yan, ikaw ang papaluin yan. Kapag hindi po sila na disiplina. Just a reminder po para sa mga parents. Ano ho? Because we want this kind of discipline and all of these things inside our house. Kapag father and mother ka, madaling establish yun. Pero kapag anak ka, medyo mahirap establish yun. Lalo kapag ikaw ang first generation Christian. Kaya ito yung pinag-uusapan natin. We must pray for our own household. Pero we cannot conquer our own house and let the presence of God dwell inside the house if we ourselves cannot discipline ourselves. Ang disiplina ay nagsisimula kanino? Sabihin natin sa akin. Sa akin. Kaya kapag meron kang disiplina sa lahat ng bagay, magiging madali. Alam niyo po, madali mong madidisiplina ang sarili mo kapag marunong ka mag-fasting. Nasubukan niyo na mag-fasting, yung magde-decide ka hindi ka kakain kasi mananalangin ka. Kahit na isang meal lang, basic natin, pang baby, okay? Isang meal lang hindi ka kakain. Pag nag-decide ka na ganon, mananalangin ka lang. Yan, kapag napagtagumpayan mo yan, susunod, magiging madali na sa iyo yung buong araw na pagfa-fasting. Bakit ba natin kailangan mag-fasting? Hindi lang po ito sa ating, ang kadalasan natin ay ririnig, spiritual blessing sa ating mga pagkatao. Pero actually, beneficial din ito sa ating physical na pangangatawan. When you know how to fast, this is actually a gut cleansing. Gut cleansing. Malilinis ang mga bagay-bagay sa iyong tiyan. Kapag ikaw ay nag-fasting sa unang araw, ang pinakamahirap yung unang araw. Pangalawang araw, medyo kalmado ka na. Pangatlong araw, nanginginig na yung mga tuhod mo. Ibig sabihin, hindi ka pa kumakain, no? Talagang tubig lang, nanginginig na yung mga tuhod mo. Alam nyo ba,
pagdating ng 4 o 5 araw, maglalabas ka ng dumi sa iyong katawan. At yung dumi na yon, yun yung total cleanse ng katawan. Every person, every human being needs that. Pero pastor, meron akong medical condition. That's why you pray. Before ka magkaroon ng medical condition, dapat ngayong bata-bata ka pa, ginagawa mo na. So that you can discipline yourself. When you can discipline yourself regarding this matter, then the next step will be much easier, yung step natin para makonquer natin yung house natin as a filling station of God's Spirit, power, and prosperity. Because when we find that power inside the house, that spiritual needs inside the house, that emotional needs inside the house, hindi natin ito hahanapin sa iba. Hindi tayo maghanap ng kaligayahan sa iba. Alam nyo kung bakit ko po isinishare itong bagay na ito? Because God is actually telling us, reminding us that there will be a great falling away. Great falling away of believers. Listen to me, hindi yung mga hindi mananampalataya, kundi mga Kristiyano. Pag sinabi natin great falling away, na yung mga dating pastor naging hindi mananampalataya. Yung mga dating mananampalataya, hindi naging mananampalataya sa kasalukuyan. Ito yung nangyayari ngayon. Meron nga kaming mga pinapakinggan nung around 2005. Ayan, medyo matagal-tagal na ito, 2005. Isang song leader from Hillsong. Blessed na blessed kami sa mga kanta niya. Pero nung nauso yung LGBT, naki-LGBT rin siya. Yun yung tinatawag nating great falling away. Great falling away, ibig sabihin nawawala yung pananampalataya nila. Eh, Pastor, baka hindi talaga sila na born again. Hindi ko alam. Kaya alam nyo po, mas mainam na magkaroon tayo ng matinding problema ngayon at tumatawag tayo sa Panginoon. Minsan kailangan natin pasalamatan ng Panginoon sa mga kasalukuyan nating hinaharap di ba? Kasi tumatawag tayo ng buong puso sa Panginoon. Pero napansin ko sa Panginoon, ito look at this and I want you to realize something. When you only call the Lord when you need something, God will continually give you problems. But when you know how to thank Him, thank the Lord in the same level, when you're in prosperity, He gives you more. Hindi ko maintindihan kung bakit ganun, no? Merong one time when I just thank the Lord for a simple thing. Lord, sabi ko, thank you. Thank you sa isang bagay na to, Panginoon. And sabi ko, Lord, kailangan ko to. I thank you. To the point yung thank you ko, umiiyak pa ako. Sabi ng Panginoon, anak, material lang yan. Yes, Lord, but you are faithful and true. Maraming salamat, Panginoon. Yung parang nananalangin ako ng, yung alam mo yun, yung parang may sakit ka na kailangan mo ng kagalingan. Ganong level ng panalangin. Pero ang ano ko is thank you. Then eventually, napansin ko, tuloy-tuloy. Lord, tama na. Sabi ko, hindi ko na kailangan to, Lord. Sabi ko, I don't need this, but Lord, thank you. Alam niyo po, kapag marunong tayo magpasalamat sa mga bagay na ganito, God blesses us more. I'm not asking you to become materialistic. I'm asking you to thank God for what you have. Because there starts a discipline of praising God of everything that He has given you. And when this manifestation of thanksgiving, there is the presence of God always. Nagsisimula kanino? Sa atin. Kaya kung kaya natin itong gawin, then we must continually do it for the glory of God. Then when we discipline ourselves sa bagay na ito, then we will receive whatever God has intended for us to receive. And it will be much easier for us to reach our family members. Kasi pag nagmamanifest na sa'yo ang presensya ng Panginoon, madali na lang hatakin ng iba. Amen?
Maalala ko nung una ako nagpastor dito, around 2010. Tagal na, no? 2010. Yung mga kapatid ko nasa Clarkview pa. Sabi ko, Lord, ako lang mag-isa dito ng gagawin ko. Gagawin ko, Lord. Hindi ko alam ang gagawin ko. Then I actually prayed to the Lord. Lord, sabi ko, dalhin nyo naman sila dito. Alam ko, tinawag nyo rin sila dito. Dalhin nyo sila dito, Lord. Sabi ko. And I prayed. I really prayed earnestly. Pero sabi ng Panginoon sa akin, son, it must starts with you. A discipline, and let the manifestation of my Spirit just dwell upon you. At malalaman mo na ang Spirito ko ay nasa iyo kapag ito ay mararamdaman mo na sa iyong panawagan. Kaya kapag nagpipreach na ako noon, there is already power. This is not, hindi ko tinatas yung bangko ko, Pero nung naramdaman ko na, andun na yung anointing na nagpo-flow, sabi ng Panginoon sa akin, anak, ask anything. And I will do it for you. Sabi ko sa Panginoon, Lord, I need help dito sa church. Kasi meron tayong mga tao nandito pero kasi their hearts is not for the ministries, heart is not for the Lord. They're just here because of what they can get. At hinayaan ko yun mabangyari at isa-isa ko silang tinanggal kasi baka maparusahan pa sila ni Lord dahil hindi naman kusang loob. Sabi ko, Panginoon, Lord, kusang loob sana. Simulan ko sana sa aking mga kapatid, kaya pinag-pray ko yung mga kapatid ko, Lord, dalhin nyo sila dito. Una ko pinag-pray, naalala ko si Annie. Si Annie. Siya yung ating isa sa mga teachers. Lord, dalhin mo si Annie dito, sabi ko. Kasi masigasig siya sa Clarkview. Sabi ko, Lord, gawin mong lahat, Panginoon. Magkaroon ng issue o anuman, sabi ko. Para pumunta sila dito. Nagkaroon nga ng issue. Sinagot nila. Nagkaroon ng issue. And then, ewan ko may conflict within the leadership. Ayoko na doon, sabi niya. Ako naman tumatawa ako dito. Ito na, sabi ko. I also prayed for Ate Roda. Sabi ko, Lord, kailangan natin si Ate Roda dito, Lord. Sabi ko. Nasa Abu Dhabi siya nun. And, sorry, Tida, pero I prayed for that, earnestly prayed for the Lord. Lord, cause it so that they will come home, Lord. Kaya napauwi si Ate Roda. Alam ko something to do with her operation ba? Sa operation sa sakit. Yan. Pero this is the will of the Lord. But look at this right now. Yung development po ng school, development ng ating simbahan, at least alam natin everyone is coming here because they love God. Not because they can receive sponsorship. Kaya nga nung unang nagpastor ako, talagang yan yung unang ko, wala nang sponsorship. Dami nagalit sa akin. Bakit wala na? Bakit wala na? Nung nawala ng sponsorship, nawala din sila. Sabi ko kay Lord, hallelujah! Kasi yung mga natira dito, yun na yung totoo. Na mahal ka, Panginoon. Kaya yun. Kaya alam nyo po, sa aming pag-i-sponsor sa school, pili na ngayon. Hindi dahil mukha kang kawawa, tutulungan ka. No, dapat may kasigasigan ka talaga. Na ikaw ay gusto mong matuto, mag-aral, may pangarap ka sa buhay. Hindi dahil libre, sasamantalahin mo yung libre. No, hindi na kami ngayon. Kaya nga merong scrutinize yan, ini-scrutinize yan bago tayo tutulong. Namimili tayo kasi gusto natin magkaroon ng magandang kahihinatnan yung investment natin. Yan. So nakita nyo yan, from self, after self, household, family first, that will help you in the ministry. After the family, susunod yung ministry. Kaya nga po sa loob muna ang lagi ko pong sinasabi po sa inyo, yes, mga luluwa tayo sa ating mga kaibigan, kakilala, pero unahin natin ang family. Sabihin mo sa katabi mo, family first. Family first. Mauuna muna sa loob ng bahay. Kapag naimbita mo na lahat ng nasa bahay, masigasig na sila sa loob ng simbahan, malalim na rin sila sa Panginoon, invite them to do ministry. Kasi po, andun yung genuineness. Not because we need to report. Magre-report tayo. Ilan na yung kaluluhang napatanggap nyo? We're done with that. No? We're done with that kind of things.
Kaya alam niyo po sa Church of God, MTTM, naging diretso na po ako sa kanila. Sabi ko, we are not going to report as such, no? Kasi ayoko magsinungaling. But we're going to report what's happening. What's happening inside the church, inside the ministry, inside the school. Kasi dito po yan po yung ininvestan ni Papa Roy. Gusto nila makita kung ano yung nagiging progress. Pansinin niyo po, wala na po si Papa Roy dito sa mundo, pero yung ministering itinanim niya, andito pa rin. Lumalago pa rin. Ano ho? Praise the Lord. That's why we must prepare ourselves because this great falling away is coming. Una, sa West. Kung papansinin niyo, napupunta na sa Pilipinas. Kasi ang mga Pilipino, gaya-gaya. Masakit man pakinggan, pero gaya-gaya tayo. Sa palabas lang, gaya-gaya. Nauso yung ganito, gaya naman tayo. Nauso sa Amerika yung, ano yun, yung pronoun. Pati dito, pronoun. Lalaki ka. Pink. Alam mo, saan ba yung ano? Saan ba yung isang nabalita na sinermonan niya daw yung isang waiter ng 2 oras dahil tinawag siyang sir. Hindi mo ba alam na ma'am ako kanya? Nabash siya tuloy. Ang Pilipino pa rin, ang tayo mga Pilipino, at least mostly, meron pa rin tayong takot sa Diyos. No? And alam ko hindi ito mamamayagpag, pero ito po ang panalangin ko sa bawat isa, na wag po mawala ang inyong pananampalataya sa Panginoon. Marahil bumigat man ang ating trabaho, tandaan ho natin ang definisyon ng pangalan na Jesus, Diyos, tagapagligtas, ay hindi yung kalagayan ng buhay mo. Amen? Hindi ibig sabihin, karumal-dumal ang buhay natin dito sa lupang ito. Ang ibig sabihin nito, ang Diyos, hindi tayo mahal. Hindi. Mahal tayo ng Diyos. Pero yung sitwasyon natin, that is not the definition of Christ or Jesus' goodness upon us. Keep this inside your heart that you may not forget. Pastor, kung mahal talaga tayo ng Panginoon, bakit nangyayari sa atin ang mga nangyayari sa atin sa buhay? Hindi yan kagustuhan ng Panginoon. Kagustuhan natin yan. Hindi, Pastor, pinanganak akong mahirap, hindi ko gusto maging mahirap. Okay, balik tayo sa Garden of Eden. Okay? Kasi doon nagsimula lahat eh. Tanungin ko po kayo, no? Ano yung ginawa ni Adam and Eve? Kinain nila yung prutas ng fruit of knowledge of good and evil, which is what the Lord doesn't want them to eat. Because sabi ni Lord, let me define good and evil for you. Pero sabi ni Adam and Eve, no, we will define it ourselves. Pagkakagat nila noon, lahat ng pagkakasala ngayon napunta sa tao, sa iyo at sa akin. Kasi sabi natin, tayo na magde-define ng good and evil. Pastor, wala naman ako doon. Kasalanan ni Adam and Eve yun, hindi ko naman kasalanan yun. Pag ikaw o ako ay nilagay sa Garden of Eden, magkakamali din tayo. Alam niyo kung bakit? Tanungin ko po kayo, ano yung pinakamatinding temptation sa buhay nyo na kaya nyong tanggihan kapag humarap yan sa inyo? Sinong kayang tumanggi magtaas ng kamay? Oh. Ako rin, hindi ko kayang tanggihan kasi tao din ako. Ibig sabihin, lahat tayo, kapag nilagay tayo doon sa Garden of Eden, lahat tayo magkakamali. Lahat tayo kakainin yun kasi gusto natin ng knowledge. This knowledge and power. We want this. And because we now belong to Christ, we are giving this authority back to Him. Lord, define good, define evil for me. And the Lord says, read your Bible and pray every day because in here are the basics that we need to learn regarding good and evil. The way we will come out
from this great falling away is for us to strengthen our relationship with Jesus. Kailangan natin patatagin ang ating relationship sa Panginoon. Katulad ng mga may asawa dyan, kapag nakatalikod ang inyong asawa sa kalagitnaan ng madaming tao, alam nyo yung likuran niya. Tama? Sa may mga asawa, alam nyo ho, na kahit na sila ay sabay-sabay magsalita, alam mo kung nasaan ang iyong asawa. Kasi you have close relationship. And because of that training sa husband and wife, it's the same training that we should have in hearing the Word of God, hearing His conviction, hearing His leading so that we will know what to do. We must bring our household back for the Lord. The Lord says in Exodus, sa Exodus chapter 12 verse 13, put the blood on your doorposts, and it will serve as a sign, marking of houses that you were staying. When I see the blood, I will pass over. I will pass over. Evil will pass over. Judgment will pass over when the blood of Christ is upon our doorposts. Again, Pastor, in this generation, how can we put the blood, di ba sa Exodus, ang nilagay nilang blood, blood of the Lamb. Our forever Lamb is Jesus Christ. Okay, how can we put the blood of Jesus Christ at our doorposts? First of all, sabi ko po sa inyo sa Galatians chapter 5 verse 22 hanggang 23, let there be love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Every promises of the Lord should be practiced inside the house. Amen? O, balik tayo sa pinaka-basics muna. No? Lahat po dapat ng mga hindi kaaya-aya sa harapan ng Panginoon ay dapat tinatanggal natin sa loob ng bahay. Okay? Pag dati po kayong Katoliko at meron kayong mga rebulto sa bahay, alisin nyo na po. Okay? Sinabi ng Panginoon, dapat walang image, walang engraven image na atin dapat sinasamba. Ano? Sasabihin naman ng mga Katoliko, hindi naman namin sinasamba 'yon, etc., etc. But the fact is, the Lord asked, there should be no engraven image of me, for no one has seen God and live. Kaya alam niyo po, simulan natin sa basic, tanggalin ang mga bagay na yan. At kung ano pa man yung nasa loob ng bahay, meron po kayong speaker sa bahay? May mga malalaki po kayong speaker? Sinong meron? Wala? Okay lang yan. Meron kayong mga, sabihin natin maliliit na lang, dapat nagpapatugtog po tayo ng mga worship song. And let this worship just flow upon your household. Hindi ko na po i-expound yan ulit. Nasabi ko na po ng ilang beses sa inyo na ang lahat ng secular music in this generation is causing all of us to be drawn out of the presence of God. Kahit sa pag-i-scroll natin sa ating social media, alam niyo yung mga lumilitaw na song na yan? Napapansin niyo kinakanta ng mga bata? Diba? Kaya nga sabi ni Miss Rhoda, magpatugtog ka lang para yung mga pamangkin natin na yung kinakanta nilang last. Lalong na, sino kasi mapagkanta sa kanila? Si Unet. Lahat ng last na marinig niya, ikakanta niya talaga. Lahat yan, lagi. Kaya nga maganda kapag bibigyan mo sila ng music from the Lord. Okay? Hindi ba, Pastor, magiging ano na tayo? Baka lumampas na tayo langit niyan sa kakaganyan natin. Mas okay na yun. Mas okay na lumampas. Di ba? Kaysa yung magkulang. Kaya po natin ginagawa ito so that we could set aside. Kasi alam niyo po, ito, isang ring bagay ito. Dati, itong sanctuary po natin, ginagamit natin for different events in the school. And when I got convicted from the Lord asked me, son, isn't this my house? He says. Yes, Lord, sabi ko.
bakit mo pinagagamit ang secular music inside my house? Meron kasi kami mga events sa school yung ano kasi yun yung contest, may mga contest, tapos may mga iba-iba silang performance, mga talent show. Dito ginagawa. Sabi ni Lord, tanggalin mo yan. This is my house. This is a place of worship and prayer. Nag-meeting kami sa school. Sabi ko, starting today, itong sanctuary is only for that reason. Prayer, worship, preaching, that's all. Kapag magkakaroon man tayo dito ng event, sabi ko sa kanila, every music na ipatutugtog dapat Christian song. At napansin nyo, whenever we come into worship in this place, the presence of the Lord easily comes down. Kasi there is what we call dedication for the presence of God. If you dedicate your house the same way, God will dwell within your house. Amen? At alam naman natin, nakasulat sa Bible, in the presence of God, there is fullness of joy. At His right hand, there are pleasures forevermore. There is joy. There is peace that guards our heart. At yun yung hinahanap natin. Kasi sa loob ng presensya ng Panginoon, there's also what we call healing. Sabi mo sa katabi mo, healing. Kaya kapag nag-stay ka sa loob ng presensya ng Panginoon, you will be healed. Pero kapag, look at this, if abomination is practiced inside the house, sabihin na natin, sa loob ng bahay nyo, meron kang anak na hindi sumusunod sa Panginoon, dinala niya pa yung kanyang girlfriend, nagkaroon pa sila ng anak sa bahay mo kasi wala silang titirahan. That is abomination in the sight of God. Ang tawag doon, living in sin. Hindi gusto ng Panginoon yon. Ngayon, sabihin na natin, Pastor, andyan na eh, anong gagawin natin? Ipakasal niyo sila kahit sa West. Pastor, hindi pa sila sigurado. Anong hindi sigurado? Nagkaanak na, hindi pa sigurado? Diba? Ayusin natin. Kasi pag hindi nyo inayos yun, curse will fall upon the household. At mapapansin nyo, sa loob ng bahay, may nagkakasakit, nananakawan, nawawalan ng ganito, nag-aaway-away. Tapos nagtataka tayo, Pastor, lagi kami nag-aaway sa loob ng bahay. Hindi namin alam. You already know. Make your house as a dwelling place of God. Pastor, hindi madali. I know. It's difficult. Kasi hindi naman lahat masunurin. Pasaway, parang sa loob ng bahay. Sabi ko, bawal manood ng horror. Paminsan talagang sila natitempt na gusto nyo dyan, patay niyan. It's not good. It's not good to let the devil dwell inside your house. Mga nanonood ng horror dyan, nagbubukas po kayo ng pinto para sa demonyo sa loob ng bahay ninyo. Amen. Kaya hindi po natin yun gagawin. Why are we telling you all of these things? Because it all connects. Tingnan nyo sa unang binasa natin. Deny yourself, follow Him. Not only in your spirit, discipline sa sarili, in everything. Sa iyong pagkain, sa iyong pagbasa ng Biblia, sa musikang iyong pinakikinggan, sa practices sa buhay. Katulad po ng sinabi ko sa inyo last week, kung gusto nyong makilala ang Panginoon ng matindi, basahin nyo yung Psalms. Kung gusto nyo kung paano makipag-deal sa mga tao, basahin nyo yung Proverbs. Kaunti lang yon. Yung Psalms madami, pero yung Proverbs, kakaunti lang yon. Para alamin natin kung paano tayo makipag-deal sa different kinds of attitudes of people. Now, when we do all of these things, we discipline ourselves, and we cause everyone inside the house to do the same. And we are now pouring, or sabihin na natin, nilalagay natin yung dugo ni Kristo sa doorpost ng ating bahay
na kung saan kapag dumaan ang kaaway, mapapansin nila, ay bahay ng Panginoon ito, hindi ako pwedeng pumasok. Pag dumaan ang judgment ng Panginoon, ay andito ang dugo ng aking anak, hindi ma-judge ang mga nakatira dito. Are you seeing this? Because in everything, there's actually judgment. No? In everything, mapakristyano ka man o hindi, lahat ng ginawa mong mali, merong itong katumbas na consequences. There will always be consequences. Hindi porke naging kristyano ka na, ay ligtas na ako sa consequence. Hindi. Parang yung isang teacher ko po sa music noon, drummer siya. Galing niya mag-drums, grabe. Galing niya mag-drums. Ang pangalan niya is Rudy Raimundo. Okay. Galing siya mag-drums. Talagang bilib na bilib kami. Akala namin na, ay, lolo yung magtuturo sa drums. Ano kayang alam ni lolo? Parang gano'n kasi puti na yung buhok niya. No? Pero nung drums, talagang, galong kami. Sobrang galing. Pero alam niyo po, sabi niya sa amin, kasi pastor na rin siya ngayon. Guys, sabi niya, ingatan niyo yung katawan ninyo. Kasi, sa kanya ko narinig yun eh. Lahat ng problema nyo mawawala kapag nagkaroon na kayong problema sa kalusugan nyo. Dahil sa nung kabataan niya, puyat, inom, lahat ng bisyo sa mundo, ginagawa niya. Sabi niya, tingnan niyo ako. Nalaman-laman namin na nasa 60s niya lang, pero puti na lahat ng buhok niya, pero mukha na siya matanda. This is the consequence of my action before. Hindi dahil naging Kristiyano na ako, sabi niya. Ligtas na ako sa consequence. Ngayong yung hospitalization ko, lahat ng paggagamot ko and maintenance is because of my mistake when I was young. That's why when we are still strong today, lahat ng malakas magsabi ng amen. Lahat ng malakas magsabi ng amen. While we are strong, we must not forget about the Lord. While we are strong, habang buo pa ang ating mga ngipin, wala pang nalalaglag, pwede naman magpapusti sa pastor. Habang tayo ay malalakas pa at nakakatakbo pa ng mabilis, huwag nating kalimutan ang kabaitan ng Panginoon. Because in time, baka pagsisihan natin. Ang question kasi dito yan is, do you want to serve the Lord wholeheartedly? Gusto nyo hubang paglingkuran ng Panginoon? Lahat ng gusto maglingkod, magsabi ng. Okay, hindi ko kayo pipilitin kasi kusa yan. Pag ayaw nyo, wala akong magagawa. Na? Pag meron kayong kakusahan na maglingkod sa Panginoon, ito pong masasabi ko sa inyo, tatagal ang buhay mo. You will live long. Alam niyo po ang pangarap ko, that I will serve the Lord up to the very last breath. Gusto ko pong mamatay, hindi pa ngayon. Gusto ko pong mamatay na kung saan na-fulfill ko yung kalooban ng Panginoon. Kung sabaga, lahat ng talento ko, lahat ng gifting ko and anointing ko na ipasa ko sa mga kabataan, bago ako mamamatay. Parang si Moses, napasa niya yung kanyang anointing kay Joshua. Si Paul, napasa na kay Timothy, na sinabi na nila, pwede na akong umuwi. Kaya ito po yung gusto ko sanang mangyari, na kung saan, parang yung isang nakwento ko kahapon sa mga naki-prayer meeting, merong isang preacher na ang pangarap niya is, ang pangarap niya lamang ay makita yung kanyang anak na nagpipreach, makita yung kanyang mga apo na naglilingkod sa Panginoon. Sabi niya kay Lord, kapag nakita ko yon, pwede na akong umuwi, sabi niya. Nangyari nga, na siya ay nakikinig sa kanyang anak habang nagpipreach. Tapos yung mga apo niya, nasa Sunday school yung iba nagsaserve sa ministry. Nakaganon lang siya sa harap ng upuan. Tapos na yung service, akala nila nagpe-pray lang siya.
Uy, tawagin mo na si Lolo. Sabi niya, uuwi na tayo. Nung hawakan nila, malamig na siya. What a great way to die. That you have seen everything. Hindi siya namatay sa sakit. Hindi siya namatay na nag-struggle. Diba? Though may mga iba-iba namang cases, no? Hindi natin masasabi. Pero that's actually a nice thing. Katulad ni Isaac. Paano namatay si Isaac? Naipasa niya yung kanyang anointing sa kanyang anak. Paano namatay si Abraham? The same way. Paano namatay si Jacob? The same way. Paano namatay si David? Sabi nga ni David, na gagalak ako at nakita kong maipasa ang aking korona sa susunod na generasyon na humihinga pa ako. Those are the things that we need to dream of. That's why, let's go back again sa present. First, deny yourselves. Sabihin natin, deny yourself. Pag bawal sa'yo, wag mong kainin. Wag mong gawin. Okay? Deny. Sa tuwing matetempt ka, it's no longer I that lives, but Christ lives in me. I need to live longer for Him. So if you discipline yourself, your household will be next, and after your household, your ministry will grow. Amen? Kaya today, let us just come into the presence of the Lord and tell the Lord, come on, let's all stand up. Sabihin natin sa Panginoon, sige po tayo yumuko at manalangin at sabihin natin sa Panginoon simula ngayong araw na ito. Come on, with our whole heart, let's tell the Lord, simula sa araw na ito, I will discipline myself. I will deny myself for the Lord Jesus Christ, that everything I will do will always be for His glory, whether in the body or in my spirit, whether in my work or in my ministry. Lord, everything is for you. I live for you alone. That's why today, oh God, I surrender myself to you. Once again, can we pray these words? Lord, starting today, I receive you as my Lord and Savior. Let your will be done upon my life, my body, my family, my household, O Lord God, and my ministry. I lay it all down into your hands. Today, O God, we just want to thank you and give you all the glory. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you all po. Magandang umaga po sa bawat isa.